Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ang sa akin na mga boss, ito na importante, araw ho ng paggawa ngayon, araw ho ng mga manggagawa. Ako'y naniniwala na may mga employers na serious din, realistically speaking, pag nagtaasan ho yung mga sweldong mas mataas doon sa sinasabing proposal ho ng mga labor unions, additional na 157 pesos increase per day, emergency of 500 monthly cash subsidy for minimum wage workers. Maganda ho yung kanilang mga proposal na yan. Is it realistic? Depende ho doon sa mga sabihin ng economic standing ho ng mga negosyante ho natin. Pero may mga negosyo ho talaga na mga sakim, lalo-lalo na yung mga, may kilala ng major mall dyan, yung mga nakikita mo na mga samahang magnanakaw. Ano bang ano doon? Samahang magnanakaw. Sila ho yung contractualization, sila ho yung yumayaman, nandun ho sila sa mga big malls, nandun ho sila sa mga condominiums, narami ho sila, yumayaman yung mga putok sa buho na yan. Abusado yan sa mga manggagawa eh. Pero kung ako tatanungin, I know for a fact na hindi mabibigay ng gobyerno yung hinihingi ho ng ating mga, sabihin labor unions, na mga labor group. Pero somehow, ako magsasabi na aawa rin ho tayo sa mga manggagawa, lalo-lalo yung minimum wage na yan. Sa hirap ho ngayon, hirap ho itaguyod yun. Minimum wage na 12,000 to 13,000. Sino pa makakabuhay yun ng pamilya niyan? Hindi ho ba? Kaya ako naniniwala na kinakailangan ho na makita, seryosohin, pero kahit na papano kung anumang increase ang ginagawa ng gobyerno, kasi may epekto rin ho sa mga sa mga hindi ako pro employers sa industry lang ho. Tingnan lang ho natin kasi kung hindi baka mag-suffer din yung may stunt yung growth. Kinakailangan dito talagang matalino pag-analisa, matalinong pag-aaral, matalino ho na tingnan magkabilang panig employer and employees. Realistically speaking, na hindi naman ho maudlot yung sinasabing pag-unlad ho ng ating bansa. Sa labor din, alam naman ho natin, bansa ho natin. Importante ho kasi ako naniniwala na the golden year of infrastructure is coming. It will generate more jobs. Kapag medyo na may kasatuparan ho, may katuparan na ho yung sinasabing mga fasilidades, infrastrukturang magawa ho dyan, it will be investor-friendly na ho ang bansa ho natin. Tulad ho ng mga maunad na bansa, mga karatig bansa ho natin. So nga marami yung pagpupuntahan ng mga investors ho sa atin, will generate job. Doon sa sinasabi ho natin, kasi ngayon hindi pa ho talaga titingnan investor-friendly. Kulang-kulang na sa infrastruktura na kasalukuyan ho, gagawin ho ng Duterte administration na talagang hinihila pababa ng mga dilaw na huwag magtagumpay. Kasi pag nagtagumpay na yan, sira na ang kanilang lahi. Lahing dilaw kayo, mga potok sa buho kayo, alaking ginawa, kundi manira na lang. Your time's up! You've been there for quite so long, and you think you're still viable?